Kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know. Wala po akong knowledge about it. Pagbubulgar ho ni Manong Ted kaugnay dito sa Nakawan, dito sa flood control sa Bulacan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabayan. Pero bago lahat, isang like at subscribe, malaking tulong na ho yan sa ating channel sa mga gusto pong maging member ng ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Mga kabayan, tila bang niliigan nito si Manong Ted, ito si Gobernador Daniel Fernando ng Bulacan. Kasi ho mga kabayan, pang third term na ho nito si Governor Daniel. Pero hanggang ngayon daw ho mga kabayan, ang worth 41 billion na flood control projects, tila ba wala ho siyang kaalam-alam. Ang alam lang daw niya ho, ang 900 million na napunta sa kanya. Di ba? Three terms ka na. 3 terms ka ng gobernador sa sarili mong bayan. Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin daw ho siyang alam dyan sa 41 billion na nakawan o flood control projects na nangyari diyan sa kanyang lalawigan sa Bulacan. 'Di ba? Mga kababayan, kung ako magiging gobernador ng Bulacan, aalamin ko lahat ng DPWH. Mga kababayan, makikita niyo ho dito kung paano sumagot. 'Di ba? Wala daw ho siyang alam sa DPWH. Pero bahala na kayo, 'di ba? Panoorin na natin 'to mga kababayan. Pero naiinis talaga ako dahil third term na ho mga kabayan. Third term na ho hanggang ngayon di pa rin daw ho alam kung ano nangyari sa 41 billion na worth ng flood control projects. Panoorin ho natin 'to mga kabayan. Ulitin natin. Governor, Yan. ang probinsya po ng Bulacan, magkano po ang inyong budget? Budget po lamang ito ninyo para po sa infrastructure o mga flood control projects po. Sa inyo pong term, nakakamagkano na po kayo? Ngayon pong taon magkano? Last year magkano ang yung first term po ninyo? Do you remember? Wala po akong laptop pong hawak. Nasa ad po natin, engineering office. Estimate po ninyo. Estimate. May Estimate. mga project po tayo. Opo. Mga estimate po ninyo, mga May magkano mga project po tayo. Siguro less than mga 900 po. 900 million lang. Opo, 900 po, mga gano'n. 900 million lang daw ho yung alam niyang budget na parang pumapasok sa lalawigan niya. O 900 million pesos lang daw ho ang budget dyan sa infrastructure dyan sa Bulacan. Pero mga kabayan, bali-balita ho, number 1 ho na pinakamaraming flood control projects ang Bulacan. Sa mga di po nakakaalam. Million. Pero 900 doon million. sa dami ng flood control projects na yun mga kabayan, hindi ho magkakasya ang 900 million. Hindi ho billion 900 million. Hindi man po umabot ng 1 billion. Hindi ho magkakasya dyan. Malaki ba ang Bulacan? Sobra ba laki ang Bulacan? Search nga natin kung gaano kalaki ang Bulacan. Search natin yan. Para malaman natin kung gaano kalaki ang Bulacan. Para malaman natin mga kaubayan kung magkakasya nga ba ang 900 million na pondo para sa flood control projects. Kasi napakalaki ng Bulacan di ba? Bulacan. Di ba? Lalabas yan. Nasa 2,796 kilometers o 1,079.58 milya kwadrado, di ba? Napakalaki ng Bulacan kung kung iisipin mo mga kabayan. Kaya yung 900 million na sinasabi nito si Gobernador Daniel Fernando hindi ho magkakasya sa flood control projects dyan sa Bulacan. At parang low-lying area po ata ang Bulacan, di ba? Kasama ng kasi naka-indicate diyan ang Candaba. Bali ang Bulacan low-lying area ho yan, kaya bahain ho ang Bulacan. Di ba? Kaya yung 900 million mga kabayan, hindi ho magkakasya. Okay. Bulacan po ito Sige. Opo, yes sir. Of course, kasi Bulacan po ating pinag-uusapan Governor, Governor, ngayong pong taon o even last year, do you remember magkano po ang naging alokasyon sa inyo ng National Tax Allotment? Wala pong hawak na datos dito. Nasa Treasurer's Office po natin. Maangan. Wala pong hawak dito. Pero hindi nyo ba natatandaan kung magkano ito? More or less po kasi
palagay ko madali matandaan yan taon-taon eh. Halimbawa po, noong 2021, ang inyo pong tinanggap ay 5.09 billion, no? Sabi ng DBM. Taon-taon po magkano tinatanggap niyong budget from NTA? Ang total budget po namin ngayon po ay mga 9 to 10 B. 5? 9 to 10 B. 9 to 10 billion. Yan hong budget Opo, na yan. lahat po yan. Opo. Yan ho bang 9 to 10 billion, ito yung NTA lang, meaning binibigay po ng national government bilang bahagi ng tax Ay, po? hindi po, lahat na po ito. Lahat na. Lahat na po. Okay, sige. So sa Opo, budget po... the whole budget ng probinsya is lahat na po yan. Thank you. Mga 9 B. Salamat. Sa budget po na 9 billion, ilan po doon yung nasa flood control po ninyo ngayon? Ilang bahagi po, magkano? Hello. Opo. Nabanggit po ninyo yung 900 million na budget sa inyong flood control. Anong taon po yun, Mayor? Governor? Opo, last year po, I think that last year and this year. Ano po? Last year and this year. Opo. So this year po, meron pa rin po kayong budget sa flood control? Wala po kami flood control. Wala. Hindi po kami nagpa-flood control. Wala. Wala po Okay, kami flood control. Okay, ganito po. Governor... Sa mga kalsada lang po kami. At pag kalsada. ginagawa po namin, meron po kami mga irrigation sa gilid. Mga drainage po. Mga kabayan, narinig nyo yun. Ibig sabihin ng drainage flood control o hindi? Di ba? Ano ba ang dadaan sa drainage? Buhangin? Anong dadaan sa drainage? Samento? Hollow blocks? Di ba? Mga kabayan, ang drainage flood control na din yun kasi kapag binaha yung mga kalsada, doon dadalo yung tubig. Ibig sabihin, flood control yun. Huwag mo sabihin na walang flood control dyan sa Bulacan. Napakadami hong flood control. At napakadami din hong korupsyon dyan sa Bulacan. Pag-usapang flood control projects, number 1 ho ang Bulacan. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na 9 billion? Hindi siguro. Drainage din po. Opo, pag gumagawa po kami ng kalsada. Sige po. Meron po yan. So Governor, alam niyo ho ba na magmula po, nung bang 2022 Governor na kayo? Opo. Okay. Magmula po ng 2022, 2023, 2024 at 2025, ang kabuuan na pong pondo na nailaan sa Bulacan para po lamang sa flood management program ay 41 billion 358 million. Alam niyo ho ba ito? Ano po yan, national? Ito po yung budget po na nanggagaling sa General Appropriations Act. Ibig sabihin po, pambansang budget, Governor. Opo. Alam niyo po yun? I will take the datos po. Wala po kasi akong datos na hawak-hawak. Hindi. Pero sa totoo lang, we have so many projects to do. Kasi po, kami po kasi, ang project po namin, yung mga kalsada, nakikita po namin, yung nakita namin talagang lumulubog na, nag-request ng mga kapitan, taasan na ng kalsada, yata sa naman po ang kalsada, mga buildings po ng mga multi-farm. Napaghahalataan ka eh. Kailangan mo pa ng datos, kailangan mo pa ng data para masabi mo o masagot mo yung tanong ni Manong Ted na kung alam mo nga ba ang 41 billion flood control projects dyan sa lalawigan mo. Kailangan mo pa ng datos. Gobernador ka nga eh. Meron bang gobernador na yung alam lang na flood control, yung nasa kung saan kunwari yung barangay ng pinagtutulugan mo? 'Di ba? Gobernador ka lang ba ng barangay nyo? 'Di ba mga kabayan, kailangan mo pa ba ng files, dokumento o data para masagot mo yung tanong na alam mo ba yung mga 41 billion flood control projects diyan sa Bulacan. 'Di ba? Gobernador ka, dapat alam mo. At pang third term mo na yan bilang gobernador. 'Di ba? Third term mo na yan bilang gobernador hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung may flood control nga ba na 41 billion diyan sa lalawigan mo. Mga kabayan, nakikita niyo ho yung katabi niyan. Number 1 ho ang Bulacan, naka 668 flood control projects ho ang Bulacan. Di ba? Pero hindi ho nagtatapos sa 41 billion. Pero ang sabi-sabi ho ata ngayon nasa 70.34 billion ang budget diyan sa flood control projects. Magmula noong 2022 hanggang 2025. Po, siyempre mga project namin. Opo. Naunawaan po namin. Yan po sinasabi nyo kanina pa. Opo. Sige po. Tapos Gov. yung mga
Opo. Gov, ganito ha, para ho tayo malinaw, Gov. Okay. Kayo ho bilang gobernador, inyo ho bang sinisilip o pinag-aaralan ang General Appropriations Act, Nice ka dyan. pambansang budget, para alam nyo kung magkano ang nailalaan ng national government para po sa mga proyekto sa Bulacan, particular po Iba din yung talaga inyong yung mga problema sa tanong ni baha. Manong Ted. Ito ho mga flood control projects. Well, totoo lang po. Yung mga project ng mga ng DPWH, hindi naman po kasi namin nakikipag-coordinate sa amin. Kaya nga po nakaraan, hindi po ba nagkaroon ng problema. Kaya nga po, hindi naman dapat magawa na ako ng executive order. Kaya gumawa ako ng executive order para dumaan sa amin yung mga project nila para makita namin. Hindi po ba? Opo. So ngayon, gumawa po ako ng executive order na dadaan sila lahat para makita namin kung anong gagawin nila. Hindi po ba? May acceptance po kami ngayon para makita namin ano ba yung mga budget na gagawin nyo, anong budget na nangyayari sa inyo, anong project meron kayo. Po yun, ngayon. So, Ngayon, yung sa amin po kasi, alam po yung sa project namin, sa infra po talaga is 900 to 1 hindi. Yun na nga po nasabi yan. Nasabi niyo na po yan. Gov, ganito po. Ang tanong ko po kasi, bilang gobernador, ano po, ikaw yung kumbaga, ikaw yung pinuno ng lalawigan, di ho ba kahit papaano dapat alam mo ang provision ng pambansang budget para alam mo yung mga gagawing proyekto sa iyong lugar kahit na hindi sila nagpapaalam sa iyo kasi lugar mo yan at yung proyekto napakahalaga supposed to be po sa inyong pangunahing problemang baha. Na-check nyo na ho ba ang GAA? Kasi nga po 41.3 billion ang pondong inilaan sa Bulacan sa loob lamang po ng 4 na taon, Governor. Opo. So, yan po yung saan. Actually, tika po, i-check ko muna po kasi wala po kasi hawak na datis po. I know. Hindi, ang akin pong tanong, kayo ho ba mismo, Governor, kayo ho mismo, inyo na ho bang nakita ang provision ng pambansang budget for the province ng Bulacan mismo o hindi nyo ho tinitignan? Hindi po. Dumadaan po kasi sa Sangguniang Panlalawigan yan nga, Boss Ted. Ano po? Ngayon, bago dumaan sa Sangguniang Panlalawigan, titinan ko po ngayon. May tatanong ko sa kanila kung ano ba na-action ano ba nangyari. Tapos tatanungin po mga Treasurer's Office po. And then the budget po natin. Yan po yan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ko po. GAA. Opo. Anyway, ganito ha. Okay. For your information, sa GAA po hindi pa kasama dito yung ilang pang mga budget para po sa SIPAG at yung BIP no, na flood control din. Sa record po mismo ngayon ng Kongreso, pambansang budget, for 2022, 34 na proyekto, 2023, 108 projects, 2024, 160 projects, ngayon pong last year ay 114 projects. Ang total po nga niyan ay 41 billion. Ang tanong po namin dito, yung 41 billion na yan, hindi nyo ho na malamang yan bilang gobernador po na naipondo po sa inyo? Well, kung yan po yung nakapondo sa amin, mga project po yan na nakalaan po para sa amin. Ano po? Pero wala po mga flood control po yan. Totoo lang. Hindi po kami nag-ano ng flood control. Ang inano po namin, Kuya Ted, hindi yung mga project. Governor, hindi niyo po budget ito. Ang sinasabi ko, alam ko na po yun, 900 million para po kayo sa mga drainage. Ang sinasabi ko po, Governor, dito ay national budget na nakalaan sa Bulacan. Hindi po sa inyo ito. Ang akin po katanungan lamang, kayo po bilang gobernador ng lalawigan ng Bulacan, hindi niyo po namalayan, hindi niyo po nalaman na ang nailaan na pong pondo para sa inyong lalawigan sa nagdaang pong 4 na taon ay 41 billion na? I don't know. Wala po akong knowledge about it. Tatanungin po natin tinatanong ko po ang ating Treasurer's Office. Third term ka na sa pagiging gobernador dyan sa Bulacan at number 1 kayo sa pinakamadaming flood control projects. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung may flood control at kung may 41 billion nga ba dyan sa flood control projects o may 41 billion na ginamit dyan sa flood control project dyan sa Bulacan. Diba? Nakikita nyo naman mga kabayan, 668 billion. Diba? At saka lumalabas sa mga balita-balita na number 1 nga talaga ang Bulacan. O, pangalawa ang Cebu, pangatlo ang Isabela, pang-4 ang Pangasinan, pang-5 ang Pampanga, pang-6 Albay, pang-7 Leyte, etc. Tarlac, Camarines Sur, tapos Ilocos Norte. Ilocos Norte Bongbong Marcos. Diba? Mga kabayan, tsaka ito, third term na to. Ulit-ulit naman Third term ka na.
dapat alamin mo kung ano yung lumalabas at pumapasok dyan sa lalawigan mo. Lalo na yung mga flood control projects. Ngayon, mga kabayan, 2027 budget, meron 641 billion budget para dyan sa flood control project. O, ngayon, number 1 na naman siguro ang Bulacan. Ang budget about it. Hindi, Ulitin lang natin hindi to. nga po ito hindi nga po ito Bulacan Budget Gov. Opo, ang aking po Hindi, wala Hindi. po akong knowledge about it. hindi nyo alam. Opo. Paano nangyari, Governor, na hindi nyo po alam na nakapaglaan na po ng 41 billion ang national government para solusyonan ang inyong problema sa baha at di man lang ho ninyo nalaman itong sinasabi na listahan ng napakaraming proyekto sa flood control? Hindi nga po nakipag-coordinate sa amin eh. Hindi po ba? Kaya nga po gumawa po ng executive order para malaman ko kung magkano yung budget na nakalaan para sa kanila. Hindi naman po ako dapat gumawa ng executive order eh. Yan po ay dapat ipaalam sa amin Opo. ng DPWH. Hindi nga po pinalam. Kaya nga po gumawa ako ngayon ng executive order na dapat dadaan lahat ng proyekto na dadaan po sa amin Okay. para alam namin. Sige po. Doon po sa inyo pong 20 bayan at 4 na lungsod, ilan po doon ang inyong kaalyadong mayor? Aliado. Ibig sabihin po kapartido. Opo, yung inyo pong kapanalig. Opo, kapartido. Yung inyong supporter nyo. Opo. Teka po, siguro po kasi kung bibilangin po natin matagal pa na, mga 6, 1, 2, 3, siguro po mga 18, 19, 20. Okay, sige. 18. Okay. Opo. Yun ho bang mayor po ng Hagonoy, Kalumpit, yan po, ito pong Paumbong, ito pong Ubando, yan, Malolos, ito pong, of course, no? Ito pong Giginto. Ito bang mga mayors dyan, kaalyado ninyo? Yung pong Malolos, yung Kalumpit, yung Hagonoy. Kalumpit. Opo. Ito, sa first district ho ba, kaalyado nyo si Congressman? Hagonoy. Opo. Hagonoy po ay hindi. Yung first district ho ba na Hagonoy Congressman? hindi. Oo. Hagonoy hindi. Malolos, opo. Kalumpit, opo. Oo. Yung Ginto ay hindi po. Okay, sige. Okay, ganito. Yung vice mayor lang. Apo. Ang ano po. Opo. Yun ho bang mga mayors po na kaalyado ninyo, hindi man lang po sa inyo medyo nagsasabi na, Gov, may ginagawa sa aming project ng DPWH. Gov, may flood control project na ginagawa sa aming lugar. As in, wala pong katimbre-timbre sa inyo, Governor? Hindi rin po yata dumadaan sa kanila eh. Hindi rin po nakikipag-organize sa kanila eh. Kaya hindi po siya nagsasalita rin sa akin. Kung hindi dumadaan Wala po. Wala rin po coordination sa kanila eh. Sa akin nga po, walang coordination eh. Sa mayor pa po. Paano po nakakapagsimula ng project yung pong DPWH o ang kanilang contractor nang hindi humihingi ng kaukulang pong permit sa local government? Ganito po, ano po. Kasi po, may mga project din po ang municipal government. May project din po kami. Di po ba? Kuya Ted, Boss Ted, alam mo po yan, di ba kayo naging congressman po kayo? So, hindi po dumadaan sa amin yung mga project nila. Actually, hindi nga po nakipag-coordinate sa amin kung may mga project na gagawin sila. Alam po namin, Gov, may kanya-kanya kayong project. Ngayon, nire-request lang po namin sa nagbibigay po kami na request sa congressman na, ano ba, itong ganitong kalsadang ito, ibibigay namin ito sa congressman, baka pwede isama yan dyan. Yan po yan. Sama sa project ninyo. And actually, may mga sarili naman po sila mga assessment staff kung ilan yung mga project na gagawin nila, hindi po ba? Opo, hindi. Ang tanong ko po, Governor, Gov, alam po namin, hindi nakikipag-coordinate, may sarili kayong project at budget. Paano po nakapagsisimula ng konstruksyon ang isang kontraktor sa isang lokalidad na hindi humihingi ng kaukulang permits sa munisipalidad? Kasi meron kang excavation permit, etc. Wala pong, I don't know sa kanila kung may dumadaan permit sa kanila. Sa amin po ay wala eh. Hindi po kami nagbibigay ng permit pagdating sa mga ginagawa ng DPWH eh. Opo, sige. So, kaya nga po hindi nakapag-coordinate sa amin kasi wala.
Kasi kung may mga permit po silang binibigay sa amin, Opo. dapat alam namin. Sige po. Okay, so ngayon po, Gov, no? Ngayon po na sinasabi namin sa inyo na ganito na po kalaki ang perang nailaan sa Bulacan para po sa flood control projects. Pero sabi ho ninyo, mas lumubha pa ang baha. Oo. Sa ngayon po na sitwasyon ninyo, kanino po ang sisi dito? Sa high tide? Well, hindi po sa ita. Actually, sa totoo lamang. Kaya nga po kaming tatlong governor, hindi po Kaya nga po kaming tatlong governor, meron po kaming ibinigay at pinanukalang project sa national government. Ito pong tinatawag na mega dike para mabawasan yung baha at yung high tide maharang. Okay. Yan po yan. Yung mga project nila kasi actually, sa totoo lang Kuya Ted, Boss Ted, hindi po talaga dumaan sa akin. Kaya nga po hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Kaya nga po napilitan akong gumawa ng executive order para dumaan sila sa amin ngayon. At ngayon po, tinawag ko po yung mga minitin ko po yung mga bagong opisyales ng DPWH para malaman ko ngayon at makipag-coordinate sila sa akin. Kasi noong nakaraan talaga hindi po nakipag-coordinate. Minsan lang po silang kumuusap sa akin. Minsan lang, yung mga nagdaan. Opo. Kasi nung humihingi sila ng PDC resolution para doon sa kanilang... Okay, sige. Ganito. Okay. Sige po. So, Gov, ito po, huli kong tanong. Sa inyo pong palagay, bakit kayo hindi pinapansin ng mga proponents ng mga proyektong ito? Bakit binabypass kayo ng DPWH? Bakit parang wala silang kinikilalang Governor Fernando dito po sa kanilang pinaggagawa at paglikha ng mga proyekto at pagpopondo ho dito na para bagang hindi kayo kasama? Tama ka ron, Boss Ted. Dapat bang gumawa pa ako ng executive order para kanya mapansin? Yung po tanong ko po sa inyo. Kasi protocol na po yan eh. Hindi po ba? Protocol yan, dapat malaman namin. Hindi, bakit nga po? Bakit? Sa inyong palagay, bakit para kayong non-entity? Para bagang hindi kayo kilala, para bagang wala kayong, alam niyo ho, yung para bagang hindi kayo gobernador, parang wala sa inyong kortesiya. Bakit po? Ang tanong ko, bakit ho ganun ang turing nila sa inyo, itong mga taong ito? Hindi na naman po siguro sa akin. I think, pati doon sa ibang gobernador, ganun din ginawa eh. Ewan ko po, di ko po alam kung bakit nangyari yan. Di ko po ganun. Basta dapat, protocol po yun. So, dapat dumaan sila. Kaya nga po, minitin ko sila ngayon. Sa mga bagong opisyalis na daw po ngayon sa Bulacan. Ngayon po nilang bagong ngayon. So, dapat makipag-coordinate sila sa akin. Yun, humingi din sila ng sorry sa akin. Hindi nakapag-coordinate yung nakaraan. Ngayon nga ako, hindi po pwedeng ganun. Kaya nga po, kailangan ko bang gumawa ng executive order? Sabi ko nga sa kanila, para kayo ay makapag-coordinate sa amin. Sige. Dapat may acceptance pa. Dapat meron sa kapitan, sa mayor. Opo. Sige. Pagkatapos, hindi po ba? Opo, sige po. So, kailangan hindi nga po, Boss Ted, dapat bang ibaliwala kami? Dapat bang mano kami? Sige na, mang-gaslight ka na lang. I-gaslight mo nga lang yung sarili mo. Mawala kami sa picture, di po ba? Sige na, kailangan malaman namin lahat ng gagawin na. Ngayon, ultimo building, lahat, kinakailangan malaman namin. Sige. Kasi para magbantay na at intrasan po natin yung ating Provincial Engineering Office para magbantay. Sige po. Okay. Ngayon po, dito babantayan nila. Dalawa, yung project namin at saka yung project nila. Ngayon po kasi, by next year po, patapos na po ang inyong last term. Ano hong balak nyo ngayong Governor? Pagkatapos, wala pa po akong plano. Wala kayong plano? Hindi ko pa po alam. Kasi ano plano ko sa ano ba tinatanong niyo po, yung karir ko? Opo, karir po ninyo. Opo. Kayo ba'y mag-i-endorso ng gobernador? Wala pa po ini-endorso eh. Wala pa po. At hindi ko pa po alam po yung plano kung ano po yung lalabanan natin sa susunod. O pwede naman ako magpahinga na, pwede man akong tumulong, pwede naman pong ganun. Or add a position, hindi ko pa po alam. Ngayon po kasi, Boss Ted, nakatutok po kami ngayon sa trabaho. Boss Ted. Ay, nako po. Kasi ang dami pong trabaho ngayon. Boss Mario Joseph. Sige po. Napakadami po, Boss Ted. Nako, tulungan niyo po kami, alalayan niyo po kami. Opo, alam niyo ho, Gov, sabi ho, kayo nakatutok sa trabaho, ang una niyo pong trabaho, busisiin po lahat ng project po sa inyo, regardless kung sino pong gumagawa. Yan po siguro ang inyong pangunahin. Opo, at kanya po ginawa namin. Kaya nga po tinawag ko sila. Okay, sige. Tinawag ko sila kasi, Opo, sige. siyempre mahirap yung ganyan.
Governor, Nagkakaroon daw ng korupsyon. Oh, 'di ba? Naliigan eh. Naliigan itong si Gobernador Daniel Fernando kaugnay ito sa pumapasok na budget o ginamit na budget dito sa flood control diyan sa Bulacan, 'di ba? Third term ka na tapos hindi mo pa rin alam kung magkano yung pumasok na budget na ginamit diyan sa flood control projects. Wala to, ba? Wala to mga kabayan. Lipat naman tayo dito mga kabayan. Kaya Attorney Trixie Cruz Angeles at dito kaya Attorney Barry Gutierrez. Buti pinakita mo sa akin actually Did you see it? yung marker. I did not realize that they Yeah. actually extracted yung marker, yung chalk outline na from There the you go. ground. Tapos Chalk tinayo. outline. Parang ang Upright. strange. And they've moved it curbside, I think, sa departures area. So papasok ng Yes. airport. Hindi na siya doon sa actual site. Doon na siya sa labas. Yan. Parang medyo weird lang yung concept. I'm glad he's the one saying it. Hindi kasi Kung ako yan. Kasi di ba, parang the whole point na ganun yung marker, na chalk outline, it's to indicate the Yes. actual spot where si Ninoy Aquino fell after he was shot. So ang significance talaga niya, nakatali dun sa actual location. In fact, the reactions online, is unfortunate about because most people are expecting, if you're going to put, marker nga naman, but the original site obviously might be in use because it's still an airport. So doon na lang sa labas so that people daw would better appreciate the site. Well, sa akin naman, kung minove nila talaga sa labas, to better appreciate, dapat hindi na lang chalk Well, outline. hindi chalk outline. Diba? Tama yung kanina, sabi mo, bust, pwede naman yun. Bust, yeah. Statua, Di ba? something, I don't know. But Pero anyway, strange. sige. But I think it serves the purpose, though. It's, yun nga, like I said, medyo unfortunate yung choice of design. Malay mo, years from now, people will think it's a masterpiece. Well, yeah. Baka naman with time, magkabagong perspective. But the group, this is a name I haven't heard in a while. The August 21 Atom. movement, Yeah. along with other socio-civic groups, led today's activities. Speaking of activities, dinig ko mayroon kayo, Akbayan, is supporting the nationwide strike of DHL Employees Union. Ano nangyari dito? Actually, nangyari yan 3 days ago, I think, August 17. The DHL union was complaining of union busting na ginagawa ng DHL. And then apparently, they're planning to shut down yung malaking warehouse sa may Muntinlupa. Yes, August 30. Yeah. So, Akbayan, dahil multisectoral party, May labor sector kayong component, sentro. support. So, very, very active sila doon sa pagsuporta doon sa DHL union. So, they joined the strike last August 17. Anong klaseng union busting to? Binabawal yung union? Sinasak yung mga union members. Uy. Ayun. So, Uy. they're being dismissed. So, iba-ibang mga basis. Yung iba, supposedly, retrenchment daw. Pero, suspiciously, ang natatarget yung mga union members and officials. Alam naman yung mga kalakaran ganyan. Pero di ba, of all things, kasi matinding pinagbabawal ng labor code. Exactly. Yeah. At if, in fact, the labor code is built around that particular, And then merong refusal to actually engage in bargaining for yung CBA. ay, Yung gano'n. Parang, masyadong marami. Naintindihan Ayun. ko na yung strike. Yun Masyadong yun. marami yung yung reasons Saka actually, nila. kung piniprevent mo talaga yung union from organizing in the first place, Oh, dun pa lang. that strikes at the core Correct, of yung labor rights. So, Kasi kung wala kang union, paano ka magne-negotiate? Understand. Tapos ngayon, at a time like this, masama ang panahon, mahirap ang trabaho, mahirap ang buhay. So, yeah, you don't push your labor, Yeah. like that. So, yeah, good luck on the strike. Yeah. Good luck. Well, Parang sana weird. may mangyari before August 30 kasi yun yung Yun yung scheduled deadline, shutdown ng facility nila. O sana magkasundo na because we also don't want to lose another
another big employer ang DHL, Exactly. di ba? Yeah. So, and at the same time, ayaw mo namang yung mga taong may trabaho na, Na mawawalan ba ng oo. trabaho? At saka lahat affected, union or not, di ba? Yeah, totoo. So, Yeah. wow, okay. Another thoughts of the spokes. The recantation of Orly Gutesa draws strong reaction from netizens. Sinabi mo. And the range is, malaki yung range ng reactions, ha? Pero ito ang tindi, parang complete turnaround. Yes, Hindi yes, lang sa he denied yung kanyang mga original allegations na nag-deliver ng pera. Nilaglag pa niya. Tinuro pa niya, Si specifically. Senator Marcoleta, si si Mike Mike, Defensor, pati yung son-in-law ni Mike Defensor, supposedly. Supposedly, kasi siya yung nag-draft daw ng Daw. spurious affidavit. Ano tingin mo dito? Hindi natin mapapagkaila that one of the biggest respondents dun sa kanyang affidavit is a huge name, former Yeah. Speaker Martin Romualdez. So natural, iisipin ng mga tao na pressure siya. Eh hindi ba yan ang normal? Whistleblower ang category ni Gutesa. Tapos, So whistleblowers usually experience a lot of pressure. Minsan, indirect, like naghihirap sila. Even whether there is an outside influence or not. Mahirap naman talaga, di ka makatrabaho, nagtatago ka, you're in the middle of a case, and hindi mo alam kung ganong katagal yan. In the meantime, kailangan ka ng pamilya mo, di kayo nagkikita, and I think he feared for his life for a long time. Di ba, kinuha pa siya nang he had to stay with yung mga classmates niya sa Marines. So they had to take care of his security. So matagal din hindi nagkita ng asawa. And then there's that video where he's talking to his wife about maraming nagpa-pressure sa kanya to recant, bawiin ng affidavit, offeran siya, and all that. So, natural yung reaction ng mga tao. Hindi normal yung pagbawi niya ng affidavit. Besides, di ba, nag-testify na siya. Umarap na siya sa Senate Blue Ribbon, kita ng mukha niya. Sinuportahan siya nung 18, -4 na ngayon. Tapos it comes right after yung recantation ng apat. oo nga pero yung kanyang kwento, diba? Precisely, yung binabanggit mo nga kanina na economic pressure, Yeah, etc. Yun ngayon na tinuturo niya. Kaya lang ako pumayag dyan dahil inalam ako ni Mike Defensor ng magkano ba? 150 million? Totoo ba? Tama ba? Basta kung ilang Hindi ko milyon, nakita sa affidavit tapos mag-aaralin yung daw amount, yung mga anak, Ayun, etc. support, educational Yeah, support. pero- Na ano ko doon, naantig ako. Kasi, di ba, parating concern ng magulang yun eh. Ako, nagulat ako dito. Nagpapaaral Pati ka si na, Bing ano. Guanzo nadamay pa. Nadamay si Combi. Yung sinabi niya na several days after yung kanyang nag-appear siya sa before the Senate, tumawag daw yung staff ni Senator Marcoleta at kung kailangan mo ng tulong, Kailangan mo ng abogado. Ito Ito ang number number ni ni- Bing Guanzon. Of course, Hindi, dinenay na ni Bing Guanzon. Hindi naman din tumawag yata si Sergeant Gutesa. Pero nako, galit na galit si Combing. Bakit daw nadamay siya dun sa usapan na yon? Pero ito talaga, regardless yung anong totoong kwento, medyo impaired na yung credibility ni Gutesa as a witness dahil nagbago yung niya, yung sinabi. Pero na parang lately ang dami. Well, of course yung sa 18. Yung apat. Pero before that, Laila de Lima. Yung mga nag-recant na, Ang dami, lahat ng witnesses sa kanya nag-recant din. Kaya nga, ang feeling ko, alam na ngayon ng publiko yung term na recantation, yung epekto nito, yung tama sa credibility ng mga witnesses. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Ano ang effect nito? Aside, of course, directly dun sa kaso ni Martin Romualdez. Although sinasabi ni OMB, ha? tuloy. Tuloy pa rin. It shouldn't affect yung mismong investigation and yung possible filing of charges. Klaro yun. Kasi hindi lang naman si Gutesa ang witness doon. So may mga iba pang mga basis to pursue that. Ang problema nga lang, sinasabi ko, Gutesa himself at yung value ng affidavit niya na to begin with, di ba nagkaroon ng question dyan, Correct. yung
validity nung authenticity nung notarization or something, di ba? Parang dinideny nung notary or something like that, di ba? Grabe talaga. Yung ano, as in, yung notary dumating pa, may kasamang ano, galit na galit. Dinideny. Hindi daw siya yung nag-ano nun. Na actually, hindi ko alam paano nangyari yun, di ba? No, tapos sa social media naman, yung pushback, pinapakita may mga nagkalkal ng mga dating affidavits na ninotarize nitong notary Nitong tao na na to. ito. Pare-pareho naman daw ang signature. So, huge debate about nga that. eh. Ang daming Pero nangyari yun pala. nga, no? ang point, Gutesa himself, as a witness, medyo shot na yung kanyang credibility. May imagine mo na lang, kung i-present sa courtroom yan, na whether as a witness Mabuti for na the lang, prosecution or the defense, parang ang Malabo dali ng na. basagin Either eh. way, kung sino man ang ano, kung ano yung testimony niya, it will not Napakita serve lang the yung cause. kanyang Oo. contradictory affidavits. Correct. It will not do good to either side. Pero, of course, syempre, as predicted, naglabas na ng statement yung representative ni former Speaker Martin Romualdez. At sabi ko sa inyo eh. Ito ba yung spokesman niya? Ano yun? Batchmate ko sa UP. Talaga? Si Attorney Pardo. Dating IBP president. Okay naman yung statement niya. Predictable, pero okay naman. Wala akong mabatiko sa statement. Pero yun nga, predictable. Ang gist ng statement niya is, sabi sa inyo, walang kinalaman si Speaker Martin dyan. I mean, hindi ka naman magugulat doon. Siyempre. Okay, kumustahin mo yung classmate mo? So, sinabi pa dito ni Yusek Castro na yung circumstances surrounding Gutesa's recantation should be checked. So, parang ang side ng Malacanang dito kontra Martin Romualdez. Natatawa ko Mag-iimbak ako ng popcorn para dito. Pero it's actually surprising na ang Malacanang will weigh in. Oo, To say tapos na, "Oy, against." checkin nyo kung ano talaga yung dahilan, bakit nag-recant yan." The first cousin. Also on thoughts of the spokes, Politisco from Politico.com, President Marcos has pulled 2 anti-poverty agencies out of the DSWD, ito, intriga to, and returned them under the direct supervision of the Office of the President. Sige nga, ano intriga? Kasi naging dormant Under the DSWD. DSWD. Sino bang DSWD secretary? Diba? Kamag-anak ng isang senador. Hindi ko Diba? binabanggit. Hindi, kasi yun? Anti-Poverty Commission. Oo. Tsaka Presidential Commission for the Urban Poor. Oh. Although, tingin ko, bakit hiniwalay pa yung dalawang yun? Bakit? Parang ang dami, no? So, very, very political. Pero when they were placed under the DSWD, supposedly para ma-coordinate yung activities. After all, yun naman din ang mandato ng DSWD. So after that, parang black hole, nalulun siya ng DSWD and they were never heard from again. So nag-appoint ang presidente ng mga heads nito. Presidential appointees yun. So and then after that, wala na. Ni accomplishment report, ni Sa akin, calendar. medyo sa akin, ill-advised naman talaga yung nilipat yung isang policy-making body Yeah. like NAPSI under DSWD, which is more a line agency na service-oriented. Yes. Diba? Ang NAPSI kasi multisectoral yan. And the idea is, magpo-propose kami ng mga pulisiya para makapag-poverty alleviation. Diba? Across sectors, manggagawa, Ang magsasaka. tanong ko is, sige, policy making sila, sino yung implementing? Wala. Yun Diba? na They nga. work, So, they you work make with different policy, agencies. Diba? and then it goes nowhere. Yeah. Pero ang problema kasi, kung DSWD lang, ang nagiging approach, parang may palliative. Diba? Kasi DSWD, assistance eh. So ang naging concept ng poverty alleviation, ayuda. Imbes na Exactly. Imbes na coming trabaho, up for with, example. or coming up with a more comprehensive, in other words, policy making sila, punta din sila mag-coordinate with the legislative bodies para meron tayong a unified approach towards addressing the issue of poverty. Hindi lang naman yun like DSWD, di Tama. ba? Usually, ang DSWD, they come in when may problema na. Tama. So,
what do we do to strike at the root of poverty? Yun dapat yung policy Exactly. making nitong And hindi nila SYNAPSE, DSWD ang involved doon. Dapat yung mga ibang agencies. including health, DOLE, agri, DA. Tama. DepEd. Tama. So, do we even need a commission for that? Kasi nga, may problema tayo with commissions making policy. You make policy and it goes nowhere. You're ignored routinely. Well, yun ang kailangan magbago in terms of inyong institutional positioning. Kasi ang unique lang sa NAPSI is may sectoral, direct sectoral Representative, representation. yes, So yung mga tao from farmers, mga labor, meron talaga silang seat doon. So which is, by itself, magandang ideya. Pero tama nga, kung i-ignorein din lang, Yeah, hindi naman parang pakikinggan, edi useless. Submit ka ng submit and then noted, if at all. Malacanang says it's intended to strengthen policy coordination. And that's yung word na coordination. Yan. Ibig Yung word na ibig sabihin, coordination. meeting. Allergic ang abogado sa coordination because it is undefined. What does it mean, coordination? For example, I am NAPSI, you're DSWD, I send you a policy proposal. And when DSWD says, we accept, noted, is that coordination? Exactly. Or magkakaroon tayo ng meeting where you yes, present yung inyong mga proposals and then we'll say, okay, we'll get back to Uy, you. maganda yan. Okay. Tapos, Diba? you never hear from them Exactly. again. Is Yun that yun. coordination? And how do you enforce coordination? Pwede ka bang pumunta sa Supreme Court on a petition for certiorari and To say, we have to hindi coordinate. siya nagko-coordinate. Diba? So, ano yung enforceability nun? Sabi daw ng source, the source was quoted as saying, parang dormant na, wala nang nararamdaman na output. But will they be more effective under the office of the president? Yun yung question. Again, it's really up to how strongly yung president itself, yung office of the president, will support. Totoo yan. And tutulak. Ganda naman yun eh. So, nahiya ka pa, hindi mo pa sinabi kung sino yung nakaupo sa OP. So, we'll have more thoughts of the spokes when we return after this short break. Ako tingin ko, the initial inquiry dun sa tanong na yan should actually be paano naka-access ng firearms in the first place bago pa pumasok dun sa security ng school. So, yung negligence ng father. Kasi in both yung Tacloban incident at saka itong Zamboanga, Kamag-anak, kamag-anak, and both of them were actually government employees. Yung sa Tacloban, di ba, police. Ito naman, Validly customs officer. So apparently, yung barrel was issued in connection with their job. Oh, service firearm. Exactly. So, di ba parang dapat mas stricto? Ang alam ko ganito, di ba? Kung private gun owner ka, lisensyado ka, required ka to keep yung baril under lock and key. Di ba chinecheck pa yun? Chinecheck pa dapat na may vault ka, di ba? Yes, Or a secure safe. Yun yung point. Tapos, Ito, service firearm pa, hindi ba dapat? at saka grabe ang pukpok dyan sa mga sa government-issued sidearms. Yung training and all that, pukpok talaga yan on Gun safekeeping. safety. Oo, lalo na kung dinadala mo sa bahay. Oo. Merong iba na nagsasuggest na wag nang iuwi ang sidearm. Pero because of the doctrine na 24/7 on On call. duty, whether military or law enforcement, wala kailangan mo yung sidearm mo eh. Ako, gets ko naman yon dahil obviously, baka magkaroon ng emergency, kailangan lang mag-respond. Or kung pulis ka, may nangyari, alangan namang hindi ka mag-respond, kasama sa responsibility mo yon. Pero ang point, when you're bringing it home, particularly kung may mga minors in the household, bata, di ba dapat yung requirement to keep it secure talagang sinusunod? And kung mayroong paglabag, tingin ko, dapat lagyan ng parusa ng mas mabigat eh. Si Zamboanga City Police Office Director Fidel Fortaleza said that the student arrived on campus aboard a pickup truck. Bali, hinatid siya. Sa Tapos madaling sabi. nasa bag daw Tapos yung nasa bag guns. na niya, bumaba na siya. Apparently, nagbabag check kapag nag-walk-in yung students. But if hinatid ka, Kotse. wala na yung bag check. So siguro, meron talagang issue sa security ng school. So dito, I think directly schools yan.
after the Tacloban incident, iisipin mo talaga na at least yung private schools, mag-clamp down sila at magbabag check na ng mas matindi. Kasi lalo na kids from affluent families would have access. Most Yeah. of them would have the ability to have sidearms and firearms. Ako yung basic security precaution sa lahat ng mga eskwelahan. Halimbawa, limited access points, di ba? Yung hindi ka lang basta-basta makakapasok. And then, meron ang bag check sa mga ganyan. Ako tingin ko common sense responses yun. Pero ayoko lang kasi, ang fear ko lang kasi dito, di ba? Sa US, di ba? Dahil matagal nang, madami ng mga Since school Columbine, shootings. Ang more tagal than na, a di ba? decade. Ako dati, nung naririnig ko na sa US schools, may mga mandatory, dadaan ka through a metal detector. detectors. Parang, ayoko sanang makita yun dito Parang ang ng Di ba? mga Yung parang anak ginagawa mong natin. fortress yung eskwelahan. Tapos makikita ng anak nyo na reminder yan constantly of what dangers they're in. Exactly. Di ba? Tapos ako, ayoko yun eh. So, On the other hand, how can you ignore what happens also on the outside? yeah. Pero ako kasi, feeling ko, there are other interventions na pwedeng gawin. Like, stricter regulation sa baril, etc. Pangalawa, meron tayong mental health law, nakapapasa lang, kailan ba, last year? Di ba, na Yeah, bago? yeah. Which mandates, among other things, na dapat may mga centers sa mga iba't ibang mga eskwelahan. At saka dapat covered ng PhilHealth. Exactly. Kasi madami dito, obviously, meron are going through issues. Hindi mo naman sinasabi na lahat ng tao na bully or merong babaril. Pero ang point is, if you address yung bigger problem na yon, Alam mo bang hopefully- nagbago yung policy on bullying? Ano? The Department of Education amended the IRR on the Anti-Bullying Act to include the policy of, medyo woke ito yung parang, you address the bully. Okay. Well, it's actually more, halimbawa, yung sa isang, I'm not sure which one it was, in one school that reported the bullying, it was on social media. There's a parent who went on social media and complaining about the school. Kasi yung anak niya, hinampas ng helmet sa muka ng school bully. Okay, bully in his class. Okay. He broke his nose Wow. and lost front teeth. So, malala yung And then the parent was saying, the school was saying na hindi siya bullying because it was not repeated behavior. Pero pag tinignan mo yung Anti-Bullying Act, kahit a single incident Can be basis can be basis for considering it bullying. But now, the schools are supposed to focus on the bully, hindi nila pa aalisin sa school. So, yung kumbaga, of course, you will have to address the mental health issues of the bully as well as of the Yeah, I victim. agree. Pero medyo bully-centered na yung IRR. Saka feeling ko naman, kung meron ng ganong injury, hindi ba dapat, meron ng consequence? You have to look at bullying, ha? Tignan ninyo. Ako, nag-high school ako in the US. And there, makikita mo talaga yung dynamic. How they address bullying. Pag nagsumbong ka, sasabihin, stand up for yourself. In other words, ikaw, biktima ka, ayusin mo yan. That's your, we can't always be there. So, kailangan ikaw ang magpakatatag. So, dito, in fairness, sa Pilipinas, ina-address natin. So, in schools like the Ateneo de Manila, alam ko, very, very strict sila sa anti-bullying. A-address nila kagad right away kahit hindi pa nag-escalate, nakikita dapat nila. naman gawin, di ba? Nakikita nila and marami ang sessions with guidance. So ako, I'm okay with that one. Pero nakikita natin that there's a drift here na towards sorry for the term, medyo wokish yung Dito na tatapos ang ating video mga kabayan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. God bless po sa atin.